Anong oras na para sa'yo? Oras magpalaot. Oras para magsaka. Oras para pumasok sa trabaho. Oras para bumiyahe. Iba-iba ang kahulugan ng oras para sa iba't ibang tao. Pero lahat tayo, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, naghahabol ng deadline. Posible kayang pati ang ating mundo ay nauubusan na rin ng oras? Pati nga ba ang kalikasan may mga deadline din? Kung susuriin ang bawat minuto, bawat oras ng ating pamumuhay, paggamit at pagkuha sa kapaligiran, ano kaya ang ating matutuklasan? Oras na para sa 60 minutong babago sa pagtingin mo sa panahon. Sa oras natin sa mundo. Bawat taon sa buhay ng tao ay pinagdiriwang. Sa bawat kaarawan, minamarkahan natin ang oras natin sa mundo. At bawat taon, nadaragdagan ang bakas natin sa kapaligiran. Kaya pwede ring marahil sabihin na hindi lang tayo ang tumatanda. Maging ang planeta at lahat ng kinukuha natin dito ay bumibilang din ng panahon. Kung iisipin, alin ba sa mga bagay na ginagamit natin o kailangan natin sa araw-araw ang hindi galing sa likas yaman? Lahat ng ating pangangailangan para mabuhay, para maaliw, para magtrabaho o bumilis ang trabaho, iisa ang pinanggagalingan, kalikasan. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng paggamit natin sa mga likas yaman, maaaring dumating raw ang panahon kung kailan mauubos na ang mga ito. Sa taong 2025 ay makakalbo na ang lahat ng gubat sa Pilipinas. Sa parehong taon, 2025, magiging mahirap at halos mauubos na raw ang supply ng malinis na tubig. Sa taong 2030, sinasabing bababa ang supply ng fossil fuels na nagbibigay sa atin ng enerhiya. At sa taong 2050, posible raw na masaid na natin ang mga isda sa karagatan. May ebidensya bang nagpapahiwatig na papalapit na tayo sa mga deadline na ito? Sa loob ng bawat segundo, ang bawat isa sa may 7 bilyong katao sa buong mundo ay kailangang kumain para mabuhay. Dito sa Pilipinas, mahigit 70 milyong katao ang katumbas nito at 70% ng mga Pilipino ang umaasa sa isda at seafood para sa pagkain. Sa bilis ng panahon, sanay tayo na isang iglap lang nakukuha na natin ang ating mga gusto. Sa menu halimbawa, maaari kang pumili ng pagkaing ihahain sa hapag.
Pero paano kung ang lapu-lapu o ang tuna na iyong gusto wala na sa menu? Ang dagat ang pinakamalaking natural resource o likas yaman ng mundo. %70 ng buong planeta ay natatakpan ng dagat. Nabuo ito 60 milyong taon na ang nakaraan. Sa ilalim nito ang makukulay na bahura. Na libu-libong taon ang kinailangan bago mabuo. At may mga isdang buhay na ang lahi bago pa dumating ang mga tao. May kasabihang maraming isda sa dagat. At sa isang banda, totoo ito. Kung titingnan sa mata ng mamimili, mukhang marami pa namang seafood na pwedeng ihain. Noong dekada 50, sinasabing pinakasagana ang ating karagatan. At para sa ating kumakain ng isda, tila wala namang pinag-iba ang noon at ngayon. Ito ang Navotas Fishport, ang pinakamalaking fishport sa bansa at isa sa pinakamalaking bagsakan ng seafood sa buong Asya. Ang mga isda rito ay nagmula pa sa Visayas at Mindanao. Pinag-aagawan sa mga bulungan o tawaran ang pinakamalalaki. Hanggang sa pinakamaliliit na isda. Kung babantayan ang mga galaw sa fishport nang walang patid sa loob ng 14 na oras, makikita kung gaano karaming banyera ng mga isda at gaano karaming tao ang dumaraan sa Navotas Fishport mula sa pagbukas ng pamilihan hanggang sa magsara ito. Patunay ito sa napakalaking demand para sa mga lamang dagat. Sa Navotas Fishport pa lang, nagbabagsak ng kulang-kulang 400 toneladang isda kada araw. Katumbas ng pinagsama-samang bigat ng 25 bus. Pero walang-wala raw ito kung ikukumpara sa dami ng ibinabagsak na isda sa Navotas 20 taon na nakakaraan. Noong mga panahon na yon, maraming isda at iba-ibang klaseng isda nakikita mo. Ang kumpara sa ngayon, noon hindi ka makadaan halos dito sa loob ng market sa dami ng banyera at marami rin nagbababa. Hindi mo makita ang halos daanan mo dahil sa kapal ng banyerang nakapatong-patong. Tapos ngayon, wala na. Handa na si Mang Bonifacio na mangisda. Ito na ang kanyang hanap buhay sa nakalipas ng 20 taon. Kung kakausapin ng mga mismong isda ang kinabubuhay, hindi na nila dama ang kasaganaan.
Sinubukan kong alamin ito mismo sa parting West Philippine Sea. Malakas ang alon, pero kailangang mangisda. Ito, pinitin mo lang hanggang dumating yung isda, dadaanan, kukuha ka. Lumipas ang isang oras na walang nahuhuli. Wala pa rin. Dati daw, kada isang oras, halos sa kalahating kilo o minsan isang kilo na uhuli niya. Ngayon na halos mag-isang oras na kami, wala pa rin huli dito sa gitna ng dagat. Ano sa tingin niyo rason, kuya, kung bakit wala pa rin tayong huli? Kasi marami yung nanghuli ng isda ngayon. Maya-maya lang, Ito na, iisa lang. Meron? Oo. Yun! Nakahuli rin. Tapos may isa pa. May isa pa? Yun! sa loob ng halos 3 oras, 3 isda lang ang nahuli ni Mang Bonifacio. Sapat na raw para sa agahan nila ngayong araw. Mahigit kalahati ng ating isdang kinakain na mula sa karagatan ay galing sa mga maliliit na mangingisda tulad ni Mang Bonifacio. At ang natitirang kalahati ay galing naman sa mga malakihang pangingisda. Sa Quezon, hinahabol ng mga mangingisda ang pagsilip ng araw. Sa ganitong oras daw kasi nagsisipag-angatan ang mga isda. Hinuhuli lang nila ang mga isdang lumalapit sa mga inilagay nilang pabahay at hindi sumasayad sa mga bahura ang kanilang uri ng lambat. Pero dahil nasa loob sila ng karagatang sakop ng kanilang bayan, imbis na sa malayong karagatan, iligal at patago ang kanilang pangingisda ngayong araw. Karamihan din sa mga manggagawa ng bangka ay mga minor de edad. Ang ganito karaming huli, sapat lang daw para sa ginastos na gasolina ng bangka. Para hindi sila isuplong sa mga otoridad, kailangan pa nilang magbigay sa sino mang humingi. At kukunin pa ng 14 na manggagawa ang kanilang sweldong kalahating kilong isda para sa araw na yon. Pero kung may deadline na pinangangambahan para sa karagatan, ito ang dekada ng 2050. Ayon ito sa mga siyentipiko ng Dalhousie University sa Canada. Pero wala pa man ang 2050, may mga lugar sa Pilipinas na ramdam na ang pagkaubos ng isda. Sa General Santos City, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking bagsakan ng tuna sa buong mundo.
sa dami ng tuna na ibinabagsak ngayon. Sino ang mag-aakala ang mga malalaking isda tulad ng tuna ay 10% na lang daw ng kanilang orihinal na bilang. 50 taon ang nakakaraan. Mas marami noon. Siguro ang dumarating ngayon, ikumpara mo sa 70s, 80s, mga 150 tons. Ngayon siguro mga 50 tons na lang. Katunayan, sa 6 na malalaking cannery dito sa Gensan, ang ilan ay nagbawas na ng plantasyon. Kaya dinesisyonan ang isang tuna ban ng Western and Central Pacific Fisheries Commission kung saan ibinawal ang malakihang pangingisda ng tuna. At tanging handline o pamingwit lang ang pwede sa malakihang bahagi ng international waters. Mas mahabang oras at panahon na rin daw ang iginugugol sa paglaot para lang makahuli ng tuna. Pinakatagal na yan mga 5 days. Ngayon, at least mga 15 to 20 days lang ang duration ng kanilang fishing. Isa ang Moro Gulf sa pinangingisdaan ng tuna. Dito ang tungo nila Dodong ngayon. Sa loob ng 5 araw, mamumuhay sila sa gitna ng maalong karagatan. Uuwi pa rin ngayon ang grupo ni Dodong nang walang huli. Huwag mo kaon. Huwag pa yung kaon. Sa loob ng Gensan Fishport, 7 oras namin kinunan kung gaano kabilis nauubos ang mga tuna. Dahil international fishport, hindi lang mga Pilipino ang consumer ng mga tuna rito. Sagot din natin ang isdang kinakain sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang ibang mga mangingisda napipilitan ng kumuha kung saan bawal. Taong 2006, nang matapos ang kontratang nagbibigay permiso sa Pilipinas na mangisda ng tuna sa Indonesia. Maliit dito sa Pilipinas, pero sa Indonesia daming isda, pero mag-ingat din kami kaya mayroon man, illegal man kami pumasok doon. Sa pag-aaral ng UP Marine Science Institute, sa 7 pinakaproduktibong pangisdaan sa Pilipinas, lumalabas na sobra ng 50% ang bilang ng mga nangingisda kaysa sa kakayahan ng karagatang magparami muli ng isda. 80 to 90% are overfished. We should recognize na meron ng mga species na wawala na in some area. So it can happen here and it is happening for some species already. Kitang-kita sa mapang ito na ginawa ng UP Marine Science Institute na halos lahat ng ating baybayin ay overfished na. Dumami rin ang mga sikmurang naghahanap ng laman dagat. Marami rin sa mga isda ang kinukuha ng masyado pang maliit o masyado pang bata, kaya hindi na nabibigyan ng panahon para magparami.
we have to reduce fishing effort by 50%. Twice na tayo the capacity of what it can accommodate. That doesn't mean that wala ng isda, pero pababa ng pababa yung huli mo. Pinagbabayaran din natin ngayon ang mga pagkakamali ng nakalipas. Ang tinatanggap natin dahilan dyan, unang-una, yung sinasabi nating destructive fishing method o mapanirang gawaing pangingisda. Talagang sinisira yung pangisdaan, sinisira yung isda, pinapatay yung similya. Sa Zambales, ramdam pa rin hanggang ngayon ang epekto ng mga pagpapasabog sa lugar na noon raw ay kaliwat kanan. Sa isang dinamita, libo-libong isda ang nahuhuli sa loob ng ilang segundo. Ang mga bahura na nawasak para sa iisang araw ng pangingisda, 5 dekada ang bibilangin para muling mabuhay. Ang mga lugar ng pangitlugan sana ng mga isdang kinakain natin ay halos wala na. Ang mga bahura, 5% na lang ang natitira. At maaaring mamatay na kung magpapatuloy ang kasalukuyang gawi. At ang mga bakawan, kung saan nagpapalaki ang mga maliliit na isda, 20% na lang ng orihinal na dami ang natitira. At kahit pa may pagkukunan tayo ng isda sa mga palaisdaan, hindi rin pwedeng sumobra ang mga ito dahil maaari itong magdulot ng polusyon sa dagat at humarang sa mga lagusan ng tubig. Kailangan talagang pagandahin natin ang sistema natin ng aquaculture at hindi na pwedeng balikan yung mga dating style na fish ponds. So kailangan may mga bagong teknolohiya kung saan magkakaroon ng fish factory, indoors, solar-powered, recyclable water sa bawat barangay. Sa patuloy nating pagpiga sa yamang dagat, tila hindi na rin imposibleng mangyari na pati ang mismong karagatan ay magutom sa sarili niyang isda. Ang oras ng ating yamang dagat ay bilang na. Ito ang Bugang River, ang tinaguriang pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas. Nagbibigay ito ng supply na tubig na inumin sa mahigit 3,000 residente dito sa Pandan Antique. Sa linaw nito, kitang-kita ang ilalim. At ang mga isdang lumalangoy. Dahil protektado ng mga taga rito ang ilog, makakaasa ang mga taga-Pandan na may supply sila ng tubig sa susunod pang mga taon. Sa linis ng tubig sa Bugang River, maaaring direktang uminom sa ilang parte nito. Sinasabi na noong panahon ng mga Kastila, lahat ng ilog sa buong Pilipinas ganito kalinis, pati na ang ilog Pasig. Ngayon, malayong alaala na lang ang malilinis na ilog kagaya ng sa Bugang.
kaya't ang makapunta rito ay parang paglalakbay na rin sa nakalipas. Pero para sa mga residente ng Pandan, ang Bugang River ay isang biyaya ng kalikasan na nais nilang protektahan sa mahabang panahon. Dahil alam nilang hindi lahat ng lugar ay sagana sa tubig. Ang isla ng Sitangkay sa Tawi-Tawi, ang pinakadulong isla ng Pilipinas. Napapalibutan man ng tubig ang buong isla. Kapos sila sa inumin. Ang tanging pinanggagalingan ng tubig tabang sa lugar ay ang langit. Sa ulan sila nakaasa para mabuhay. Kakarating lang ng tubig kalakal mula sa kabilang isla matapos ang mahigit 1 oras na paglalakbay gamit ang bangka. Si Amad ang namumuno sa isa sa mga tinatawag na pondohan o mga grupo ng bahay na nakatirik sa ibabaw ng dagat. Ito, kapag may bumibili ho, ito ang binibenta namin. Isang galon, 30 pesos ho. Para yung pambawi namin sa mga gasolin o gastos. Sa wakas, makakabili na si Lolo. Dahil ang pamilya ni Lolo Memek, makakakain lang kapag may tubig na silang pangsaing. Oy! Saan mo tumad ka? Pangtinggan siya na kanak ko ilin banandal wakalo ni tabuhan dasu. Bagit na pandite na ana padalas kaya po si bisa talumulo. Nah. Arang-arang na rin. Maging ang Bonggao Tawi-Tawi na dihamak na mas malaking isla kumpara sa Sitangkay, problemado rin sa tubig. Kaya nililimit namin yung pag-extract nito dahil pag once na over-extract, papasok na yung alat. So once papasok yung alat, hindi na natin magamit yung the only source we have in Bonggao. 1 taon ang posibleng deadline ng Bonggao para makahanap ng pagkukunan ng fresh water kung masobrahan ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, ang Tawi-Tawi ang isa sa mga probinsyang kinikilalang may problema sa tubig. Pero darating raw ang panahon na ang tubig ay magiging problema nating lahat. Ayon sa Philippine Water Monitor ng World Bank, sa taong 2025 ay maharap tayo sa isang freshwater crisis. Pero wala pa man ng 2025, may mga lugar kung saan hinahanap na
at hinuhukay ang pagkukunan ng inumin. Sa barangay Ilihan Norte sa Tubigon, Bohol, naghahanda ang ilang kalalakihan para matiyak na sapat ang supply ng tubig sa kanilang lugar. Guring magkikita-kita sina Kapitan Rick at ang kanyang mga nasasakupan para matugunan ang lumalaking pangangailangan ng kanilang barangay. Nakita po kasi taon-taon palaging dumadami yung populasyon ng barangay namin. Kaya hindi maabutan yung iba. Yung tubig, kaya naisipan namin na magawa ng ibang source. Sa wakas, napadaloy rin ang tubig na magbibigay buhay sa barangay. Pero kung dadami pa ang mga residente sa barangay, sa loob ng 4 na taon, maghahanap ulit sila ng bagong pagkukunan ng tubig. Kung nasa Maynila ka, madaling isipin na maraming pantubig. At dahil madali nating nakukuha, madali ring magpabaya. Bawat araw, 50 milyong litro ng tubig ang nasasayang sa mga bahay pa lang sa Metro Manila. At kung susuriin ang pag-aaksaya ng tubig, makikita kung paanong bawat minuto ay tinatapon natin ang napakahalagang mga patak nito. Mula sa simpleng pag-iwan ng tubig sa baso at pagpapabaya sa mga tagas at gripo, hanggang sa libo-libong litro ng tubig na ginagamit sa irigasyon ng mga palayan. Mahigit 200 milyong litro ng tubig o mahigit 60,000 truck ng bumbero ang nasasayang araw-araw. Kung magpapatuloy ang ganitong pag-aaksaya, hindi malayong sa taong 2025, pahirap na ng pahirap ang pagkuha ng malinis na tubig. Katulad ngayon, Linggo. O ulit nito, Martes na. Kaya sa Martes, baka sakali nang makapuno kami sa drum. Nasa pila. Sa darating na panahon, tubig naman ang magiging ugat ng gulo. At ngayon pa lang, nangyayari na ito sa isang barangay sa Navotas. Nako, kunti lang naman eh. Kung hindi kami sumingit, wala kaming tubig ngayon. Lahat tayo, nangangailangan ng tubig. Hindi lang ikaw, padusan nito, magbigay ka. Ilang araw na kami wala tubig. Ilan yung atong sa ulian? Pare, balik ka ha! Balik ka! Wala akong tubig, oh! Ayaw ko na, baka mapatay ako sa tubig. Dahil sa tubig, mamamatay ako sa galit ng mga tao dyan. Nasa unahan na yung ano, pag lahat ang kakilala, tatambak doon. Sana umulan mamaya, mapupuno tong drum ko. Marahil senyalis na ito sa mangyayari sa mga susunod na panahon. Bukod sa pag-aaksaya,
walang habas din ang pagdumi ng tao sa tubig. Sa buong mundo, may 2 milyong tonelada ng dumi at basura ng tao ang itinatapon sa tubig kada araw. Sa Pilipinas, 7% lang ng populasyon ang konektado sa sewer system. Ibig sabihin, mahigit 70% ng ating populasyon ang nagtatapon direkta sa ating katubigan. Tubig na maaari sana natin magamit muli kung may maayos na water treatment system ang bansa. Tinatayang 1 sa bawat 5 Pilipino ang walang malinis na tubig. Yung paglagay ng deadline, may basihan. No? Kung tumataas yung ating populasyon, ay dumadami yung gumagamit ng tubig. Sa isang parte ng Maynila, ilang truck ng dumi ang nakuha sa esterong ito dahil sa basura at putik na naipon dito. At ayon sa Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security, sa taong 2020, tinatayang mahigit 70 milyong tao sa buong mundo, karamihan mga bata, ang mamamatay dahil sa mga sakit na kaugnay sa maruming tubig. Tatlo ang pinagkukunan natin ng tubig. Ang tubig ulan, surface water tulad ng mga lawa, batis, ilog at mga dam. At ang tubig sa ilalim ng lupa o groundwater. Ang problema, ang pangunahing source ng tubig, ang groundwater at surface water, ay maaaring maging kontaminado dahil sa polusyon. Pag yung mga pollution galing sa spill ay pumapasok pa ibaba, naging dahilan sa kontaminasyon ng groundwater. Sa kabila ng matinding pangangailangan ng marami, Ayoko na, baka mapatay ako sa tubig. Dahil sa tubig, mamamatay ako sa galit ng mga tao dyan. nagagawa pa nating magsayang at magdumi. At sa bawat minuto na nagpapatuloy tayong magsawalang bahala, tila papalapit tayo ng papalapit sa deadline. Because of urban growth and population growth, plus climate change is making it worse, we really are facing a water shortage. Even now, there are shortages during the dry season. They're already getting salt water coming in to the groundwater aquifers. I think it's already a problem, but it's going to become worse in the future, and it may even be before 2025. Handa ka bang magising na wala ka ng tubig na may inom? Papasukin natin ang gubat na ito upang makita ang sinasabi nilang old growth trees na halos 100 taon daw ang tanda. Sa taas ng punong ito na aabot ng 80 talampakan, hindi biro na marating ang tuktok. Nakakalulang akyatin ang punong ganito na katanda. Pag narating mo ang tuktok, aabot ka na sa taas na 80 talampakan. Mahigit 100 taong na kailangan upang lumaki ang ganitong klaseng puno. Pero sa loob lamang ng isang oras, kaya itong maputol ng mga tao. Ilan na lang ang mga old growth forest o sinaunang gubat sa bansa kung saan nabubuhay pa ang mga daang taon at matatandang puno. At ayon sa mga eksperto,
bilang na ang araw ng mga gubat na gaya nito. Sa patuloy daw na pagputol ng mga puno, tinatayang sa taong 2020, wala na ang mga old growth forest sa Pilipinas. Bibihira na lamang ang ganitong klaseng mga puno. Nakusa na lang bumagsak dahil sa katandaan. May panahon, bago pa magkaroon ng tao sa mundo, luntian ang kulay ng lupa mula sa himpapawid. Ang kabundukan ay napapaligiran ng tataasang puno na di na halos maabot ng paningin. Nang dumating ang mga tao, naging kaagapay nila ang gubat sa lahat ng kanilang pangangailangan. Tinayuan ng mga tahanan, tinaniman ang lupa para may anihin at kainin. Dito sa gubat ng Panghawilan, sa Surigao del Sur, magsisimula ang mga katutubong mamanwa ng kanilang bagong buhay. Gaya ng maraming henerasyon ng mga tao na sumilong sa kagubatan, magtatayo ng isang komunidad ang mga mamanwa sa araw na ito. Pagkahawi sa mga punong kahoy, maaari na silang magtayo ng mga bahay. Sa loob lang ng 5 oras, mabilis na napatag ang parteng ito ng gubat na singlaki ng 4 na basketball court. Uma kami, tanom ng mga kutob sa mahimo naman mahitanom para mabuhay na pamilya. Pero maliit na bahagi lang ng gubat ang sakop ng tahanan ng mga mamanwa kumpara sa lupang nasasakop ng mga syudad. Noong 1870s, ang Pilipinas ay nababalot pa ng halos 70% ng gubat. Pero ngayon, tinatayang nasa 8% na lang ang natitirang original na forest cover ng bansa. Maging ang pinakamalalaking lungsod na kilala natin ngayon ay gubat dati. Deforestation rate is somehow directly proportional with population rate. Pag mataas ang inyong population, mataas din ang deforestation. Ang biyaya at produkto ng gubat, malayo ang nararating. Araw-araw, di man natin pansin, binubuhay at pinapakain tayo ng gubat at lupa. Pati ang ating mga kagamitan galing sa puno, maging ang ating tirahan. Pero sa taong 2025, ayon sa ilang eksperto, ay maaring maubos na ang mga gubat. Yan ay kung magpapatuloy ang mabilis na pagputol natin ng mga puno at ang pagpatag natin sa kagubatan para sa iba't ibang pangangailangan. Hanggang gusto natin ng mga French fries, tuloy-tuloy ang pangangailangan natin sa mga patatas na kailangan mong i-grow sa mga areas na matataas ang altitude. Kino-convert natin yung mga lupang yon. Marami na tayo, marami tayong demands. Yung klase ng society natin, mga technology natin kailangan, ay nangangailangan madalas ng mga serbisyo ng mga forest. Isipin natin, sino ba sa atin ang hindi gumagamit ng papel, lapis,
silya, mesa o kasangkapan na gawa sa puno. Pero naitatanong ba natin kung saan nagsisimula ang mga ito? Sa gitna ng masukal na parte ng gubat, isang red lawan ang pinuputol ng mga logger. May taas itong halos 30 talampakan. Mahigit 50 taon na ang tanda ng punong ito. Pero 2 minuto lang ang aabutin para mapatumba ito. Ang 100 board feet ng red lawan na ito ay babayaran sa mga logger ng lampas lang ng 1,000 piso. Isa ang lawan sa mga punong dating marami dito sa Pilipinas. Pangunahing exporter ang Pilipinas ng lawan noong 1960s. Ngayon, hindi natin masagot ang mga pangangailangan natin sa kahoy. Kaya tayo ay bumibili na. Gawang wala na tayong resources dito sa atin. Pero dahil sa matinding demand para sa punong ito, kumaunti ang bilang nito hanggang sa maging critically endangered o malapit nang maubos sa balat ng lupa. Ang nangyari sa lawan ay patunay lang na posibleng maubos nga ang mga puno. At sa kabila ng kakaunti na lang nitong bilang, ang red lawan ay isa pa rin sa patuloy na hinahanap sa merkado. At kahit pa may isang moratorium sa pagputol ng puno ang ipinatupad ngayong taon, marami pa rin kliyenteng naghahanap ng illegal na hardwood. Samantala ang mga lawan na ito na naiwan matapos ideklara ang moratorium ay maghihintay ng panahon kung sila ay mapapakinabangan pa. Ang ilang bundok sinusunog para maging taniman o ulingan. Ito ang nangyayari sa Kaingin. Ito ang tinatawag na Northwest Panay Peninsula, isa sa mga naiwang rainforest sa Pilipinas. Kung napapansin niyo, sa gitna ng kabundukan, may isang parte doon na nakakalbo na dahil yan sa pagkakaingin. Ayon sa DENR, mahigit 200 hektarya ng ating kagubatan ang kinakaingin taon-taon para mapagtaniman o gawing agricultural land. Yung isang puno, kaya po niyang hawakan ang tubig hanggang 1,000 galon sa isang taon. Kaya yun din po sana ang isusupply niya sa ating batis at ilog kung nandun pa rin ang mga puno natin. Ito rin ang mga punong kahoy na may kakayahan pa sanang salain at linisin ang tubig at hangin na ating hinihinga. Pero hindi pa ito ang pinakamalalang pinsala sa kagubatan.
mula sa himpapawid. Kitang-kita ang kalbo at tinalupang kabundukan. Isa itong minahan. Ang mga minahan na katulad nito ang nagsusupply ng mga mineral at metal gaya ng nickel na ginagamit sa paggawa ng pera, electronics, alahas at iba't ibang gamit ng tao. Nag-e-export ang mga minahan sa Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo. For the whole world, ang taas ng demand. In fact, the capacity, I think, of the whole mining company in the whole world, they cannot even supply 50% of the demand. That is the reason why the price of gold, for example, has gone so high. Sapat na nga kaya itong halaga kumpara sa nawala? Ang totoo, lahat ng kinukuha mula sa gubat at kabundukan ay nagsusupply lang ng matinding demand ng mabilis nating pamumuhay. At kung sa loob lang ng ilang buwan, isang buong bundok ang maaaring mapatag. Katakataka pa bang sa loob lang ng ilang taon ay ubos na ang mga gubat? Hindi marahil mahalaga kung anong eksaktong taon ito magaganap. Pero oras nang mamulat na kung magpapatuloy ang kasalukuyang gawi, hindi malayong ganito nga ang mangyari. Kung tutuusin, paggising mo pa lang sa umaga, gumagamit ka na ng enerhiya. Ginigising ka ng alarm clock na de baterya. Nagluluto ka sa kalan na gumagamit ng LPG. Pinapainit ng kuryente ang tubig mong pangkape. Lahat ng yan, hindi ka pa nakakaalis ng bahay. At sa paglabas mo naman, gagamit ka ng sasakyan na pinapaandar ng diesel o gasolina. Ang transportasyon ang isa sa pinakamalaking konsumo natin ng enerhiya sa anyo ng diesel at gasolina. Ang problema, madalas nag-iiwan ito ng maruming bakas na kilala natin sa tawag na polusyon. Kung pagmamasdan ng hangin ng syudad sa loob ng 24 oras, ganito ang makikita. Pagsikat ng araw, lumilitaw ang senyalis na madumi ang hangin, pagkulay abo ang kapaligiran. Ang sa unay mukhang mas mababang layer ng ulap, maduming hangin pala. Ang nangyayari, bumababa ang visibility at ang nakikita natin nagiging grayish. At tuwing mataas ang sikat ng araw, nabubuo ang tinatawag na smog. Smog naman ay galing sa salitang smoke at fog. Pinaghalo siya. Ang nangyayari sa smog, yung mga nalalabas na emission, pag umakyat yan sa atmosphere natin, nagre-react yan sa araw. Pag nag-react siya sa araw, nagproproduce siya ng mga iba't ibang klaseng chemical sa atmosphere natin. At yung mga chemical na yun, nagpapababa din ng visibility. Isang eksperimento ang aming isinagawa upang magkaroon ng ideya kung gaano nakadumi ang hangin sa Metro Manila. Pumuesto kami sa EDSA Pasay
isa sa pinaka-polluted na lungsod ayon sa datos ng Environment Management Bureau ng DENR. Pagkatapos ng 4 na araw, ang puting t-shirt, ito na ang kulay. What you did was an exposure experiment. Iniwan nyo naka-bandera yung t-shirt. So nasagap niya lahat kung ano man yung mga duming nasa hangin. Makikita nyo na medyo nangitim siya, no? Compare dito sa talagang puting shirt. Pero isipin natin, ito yung pinaka-minimum, no, na exposure. No? Hindi man siya humihinga, nasagap niya lahat ng dumi na yan. No? Lalo na kung humihinga, ng mga tao humihinga, ng hayop humihinga, mas maraming nasasagap tayong pollution kaysa sa pinapakita sa t-shirt net. Sa Pilipinas, may 3 pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Ang coal, natural gas, at langis, na mas kilala rin sa tawag na fossil fuels o mga panggatong. Ang coal ay galing sa vegetation, galing sa mga plants. Yung oil naman ay nanggagaling sa marine organisms. Yung natural gas naman ay kasama siya sa oil, sa pagbuo. Nabubulok sila sa ilalim ng lupa, nabubuo siya as coal at mga oil. Sa pagpatak ng 2012, sinasabi ng mga eksperto na dito na magsisimulang mabawasan ang fossil fuel production. 5 hanggang 10% ng pagbaba ng produksyon ang mararanasan hanggang 2030 ayon sa International Energy Agency. Tigas crossing! Tigas! Sa pag-aaral ng ilang eksperto, sa taong 2030 ay maaaring maubos na ang supply ng pinakamalaking pinagkukunan natin ng enerhiya, ang fossil fuels. Mento, balintawak! Posible nga kayang humigit kumulang 20 taon na lang ang itatagal ng ganitong paraan ng paggamit natin ng enerhiya. It takes thousands of years para mabuo yung mga fossil fuels. Kaya madali lang isipin, matagal gawin, mabilis ubusin, mauubos. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at kuryente, dumadaing na ang taong bayan. Sino ba sa atin ang hindi apektado kapag enerhiya na ang pinag-uusapan? Pero hindi pa raw huli ang lahat dahil may mga alternatibong paraan para makalikha ng kuryente at enerhiya. Sa ngayon, may iba't ibang paraan na sinusubukan para matugunan ang posibleng pagkaubos ng coal at fossil fuel. Naghahanap ang mga kinauukulan ng mga alternatibong mapagkukuhanan ng enerhiya. Isa ang solar power farm sa Cagayan de Oro na sinimulan ng gamitin bilang alternative energy source. May 2 ektarya ng solar panels ang nakalatag upang kumuha ng enerhiya mula sa araw. The advantage of using solar is that we generate electricity without having emission problems, yung umuusok. So literally it means clean energy. Unless our sunlight will not shine anymore, then this is a big problem for us. Gaya ng araw, hindi raw mauubos ang hangin. Sa lalawigan ng Ilocos, ang Bangi Wind Farm ang nagpapailaw sa mahigit 100,000 kabahayan. Nariyan din ang geothermal at hydropower energy sa Visayas at Mindanao. Ginagamit nito ang 2 likas na yaman ng Pilipinas, ang bulkan at ang mga talon o waterfall. Sinusuplayan ng geothermal at hydropower energy ng elektrisidad ang 30% ng kabahayan sa Visayas at Mindanao. Kung tutuusin, nasa ating kamay pa rin ang kasagutan kung paano mapipigilan ang mga deadline. Dahil hindi man mapipigilan ang takbo ng oras, maaari nating piliin kung saan at paano natin ito gagamitin. Sa mabilis na takbo ng buhay, nasanay tayong kunin ang ating gusto kung kailanman natin naisin na hindi isinasaalang-alang ang hinaharap.
nakita na natin ang maaaring mawala kung patuloy na magpapabaya. Sa isang banda, may oras pa. Kaya ng mga puno at halaman na muling tumubo at mabuhay. Kaya ng dagat na magparami ng isda kung tutulungan natin. Dala ng bawat pag-ulan ang pagkakataong ibalik ang nawala. At linising muli ang tubig. Kahit ang isang maliit na bansa ay maaaring maging ehemplo sa paggamit ng malinis na enerhiya. Hindi pa huli ang lahat. Sa Candelaria, Zambales, ang mga dating nagdidinamita ay bantay dagat na. Kung maaari, mayroon lang akong makita dyan na hindi tama ang ginagawa, talagang kung maaari, hilahin ko na lang sa tabi para hindi na siya gagawa ng masama. Isinusulong rin ang isang kakaibang uri ng palaisdaan. Hindi sa fish pond, kundi sa mismong mga bakawan. Ito ang mangrove aquaculture. Ang mga bakawan ay natural na sumisipsip ng polusyong gawa ng palaisdaan para hindi na ito dumiretso sa dagat. Isinusulong din ang panapanahong pagsasara ng dagat para mabigyan ng pagkakataong magparami ang mga isdang nasasaid na. Kung may makita tayong maliliit na alimango, maliliit na isda, huwag natin bilhin. In fact, sabihin natin sa nagbebenta, uy, manang sa susunod, medyo gusto namin yung malalaki, hindi yung ganyan. At maging mga mamimili ng isda, may magagawa para matulungan ang naghihingalo nating dagat. Huwag tangkilikin ang mga nadinamitang isda. Alamin kung aling mga isda ang nauubos na. May halos 40 taon pa bago mag 2050. Kung may magbabago ngayon, pwedeng umapaw muli ang dating biyaya. Maging ang tubig na nagbibigay sa atin ng buhay ay maaari pang masagip. The better solution is to have an interceptor where you capture this wastewater before it enters the water body. So then we would clean up our coastal waters, we could clean up our rivers. Simple lang ang mga paraan para maiwasan natin ang kakulangan sa malinis na tubig sa darating na panahon. Ang dumadaloy na gripo ay naglalabas ng 15 litro ng tubig bawat minuto. Alam niyo bang kung babawasan natin ang pag-shower ng kahit 2 minuto lang, isang balde na ang matitipid? Ang paglilinis naman ng sasakyan ay maaaring kumonsumo ng 150 litro ng tubig. Kaya maaaring ang ginamit sa paglalaba, gamitin din na panglinis ng sasakyan. Mahigit 100,000 puno ang kinakailangang itanim kada araw para mahabol ang kota sa mga nawalang puno sa bansa. Kailangan nating i-determine ang protection forests at production forests. Kailangan tulungan yung mga community-based efforts in natural regeneration, some reforestation efforts. Matagal na yung deadline eh. Kailangan natin talagang mag-double time sa mga actions na kailangan nating gawin. Kung bawat isang Pilipino ay magtatanim ng puno, manunumbalik ang dating sigla ng mga kagubatan.
bukas. Sisikat ang araw at magsisimula ang bagong umaga. Maghahabol muli tayo ng mga deadline. Hindi man mapipigilan ang pagtakbo ng oras. Maaari naman itong gamitin para ibalik ang nawala. Ikaw, anong oras na para sa'yo? Nahuli mo yun? Bumangga kami? Huli ko noon na Makikisulong muna kami. Okay lang po ba yun? Yan, buti na lang mabait sila.